Naaalarmang tumayo na rin ang kanyang biyanang lalaki. Nag-aalala na sa ipinapakitang emosyon ng manugang. Hindi to ganito noong nakilala nila. Malumanay ang boses nito. Puno ng lambing iyon. Pinagbigyan niyo na sila. Bakit hindi niyo po ba sila matanggihan? Naiintindihan ko naman ang pagiging close niyo. Pero sobra na. Ano pong tingin nila sa asawa ko? Puppet? Nakakagalit po sobra. Lumalim pa ang tingin ni Mr. Bentacourt sa manugang. Tsak niya na may hindi siya alam na pinagdadaanan nilang mag-asawa kung kaya hindi masabihan. Isang-isa pa po at hindi ko na alam kung ano nang magagawa ko sa kanilang pamilya. Pagkasabi noon ay pamarcha nang lumabas ng opisina si Krisa. Walang pakialam kung naging bastos siya. Tuloy-tuloy siyang humakbang palabas ng silid. Hindi niya rin alam kung bakit doon siya pumunta para mag-alboroto. Ngayon lang niya naisip na mali. Dapat sa office siya ng kanyang asawa ngayon nagtungo. Nayayamot na kinagat niya ang kanyang hinliliit. Nasa harap na siya ng elevator. Hinihintay yung bumukas. Nahihiya na siya sa aksyon niya. Daig niya pa ang batang paslit na galit dahil hindi nakuha ang gusto. Nasapok na niya ang kanyang ulo. Hiyang-hiya sa mga sinabi at ginawa niya sa father-in-law. Kung malalaman yun ng kanyang asawa, malamang pag-aawayan nila. Inilagay na lang niya ang sarili na paano kung ang papa niya ang gano'n ni Nick, magagalit siya, maninibugo, pinagtasan pa ng boses. Ang bobo mo talaga, Krisa. Bahagyang nasapok niya ang kanyang ulo, mabilis siyang pumihit, tinalikuran ang kakabukas lang na lift at humakbang pabalik ng office. Nagulat ang sekretary na nakita siyang bumalik. Hinawakan niya ang doorknob at tinulak yon. Napatingin na sa kanya si Gelier na may kausap sa phone nang marinig nitong bumukas ang pintuan ng opisina niya. Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko. Aalis na po ako. Muling lumabas doon si Krisa. Hindi na makatingin sa kanyang sekretary dala ng kahihiyan. Nakahinga siya ng maluwag nang makapasok na sa lift. Marahan na niyang kinagat ang kanyang labi matapos na isandal ang likod noon sa malamig na pader ng elevator. Naburo ng mga mata sa floor numbers. Narinig niyang nagring ang phone niya at nanghina pa siya nang makitang pangalan ng asawa niya. Kinuha niya yon, tinitigan. Pinag-iisipan kung sasagutin niya ba o hindi. Malamang sinumbong na siya. Kung sasagutin niya, papatunayan lang niyang nasa labas siya. Kung hindi naman, anong idadahilan niya? Bahala na nga. Pinindot niya ang answered button noon na sakto namang bukas ng pintuan ng elevator. Nabungaran niya doon ang mother-in-law niya at si Nati na nagulat nang makita siyang nasa loob noon. Krisa, what are you doing here? Si Nati na mabilis siyang niyakap matapos na makalabas. Nagulat din ang ginang na naroon siya. Bumisita. Papunta kami sa office ni Daddy. Tumigil to magsalita at lumingon sa ina. Ma'am, cancel muna. Naibaba ni Krisa ang hawak na cellphone. Nang kalad ka rin siya ng hipagpapalabas ng building. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nasa mall kasama ang biyanang babae at ang hipag niya. Alam mo ba, matagal ko na tong gustong gawin. Kapag nalulungkot ako, shopping lang ang sagot. Si Nati na hindi naubusan ng kanyang mga sasabihin. Siya lang iyong talak ng talak samantalang tahimik lang sila nang ginang na tila na may mabigat silang iniisip. Kaya kapag malungkot ka, sabihin mo lang sa akin. Sasamahan kitang gumasta. Sisingilin ko si Kuya Nick ng mga pinamili mo. I need a refund. Bakit hindi ka pa binibigyan ng card? Ang lapit-lapit na ng kasal niyo. Dapat binibili mo na lahat ng luho mo gamit ang pera niya. Bawasan mong kaba ng kanyang mga salapi. Tapos libre mo ko. Hindi na matandaan ni Krisa kung paano siya nakasurvive ng ilang oras kasamang mga to. Feeling niya ang layo ng kanilang nilakad. Lahat yata ng butik sa mall na maakit ang mata ni Nati ay pinasukan nila. Walang imik lang din ang ginang na gaya niya na medyo na nagpanibago kay Krisa. Ang huling natatandaan niya kasi ang daldal nito. Giliw na giliw sa kanya. Para talagang may mali ngayon. Ayos ka lang ba, iha? Pasensya na ha. Masakit lang talaga ang ulo ko't itong hipag mo. Kinaladkad ako patungo sa office ng daddy niyo para lang tumambay. Wala pa talaga ako sa tamang hulog ng katawan. Nasa loob na sila ng restaurant upang kumain. Noon lang siya kinausap ng ginang magmula nang makita. Ayos lang po, mommy. Naku ma'am, siguro kinakabahan na siya. 2 linggo na lang isa na siyang ganap na Mrs. Bentacourt. Pareho ng tawag ng mga tao sa inyong dalawa. Daldal na naman doon ni Nati.
May sakit ka ba? Mukhang ang tamlay mo. Tanong ulit ng ginang na hindi pinansin ng anak. Mom, excited lang yan. Wait, gusto mo ba ng bachelorette? Manahimik ka, Natalia. Inuunahan ka na ng kuya Nick mo na walang party bagong kasal. Saway ng ginang na may iba ng tingin sa bunsong anak. Kapag ikaw na lang ang ikinasal, ikaw ang masusunod. Ang KJ talaga. Minsan lang naman yun. Palibhasa, mga old people. Natawa na si Krisa. Naisip ang kaibigang si Rita. Isa to sa mga bridesmaid niya pero hindi pa nito alam. Bagong kasal ay may huling fitting pa ng dress ang mga abay nila na karamihan ay side ni Nick ang napagkasunduan nilang kunin. Hindi niya lang alam kung paano nila yon ina-announce dito. Huwag kang mag-alala, Krisa. Kukunin kitang bridesmaid sa kasal ko para maka-experience ka noon. Hindi ako magagawang tanggihan ni Kuya Nick kahit pa that time ay meron na kayong mga anak. Nang gumamit ng banyo si Nati ay mabilis na hinawakan ng ginang ang kanyang dalawang palad. Kapit lang iha, kaunting-kaunti na lang. Magiging maligaya na kayo ni Nick. Saka wag mo nang pansinin at isipin ng mga selis. Dumaranas na sila ngayon ng bad karma. Universe ng gumanti. Hindi mahimay-himay yun ni Krisa sa kanyang isipan. Kung ang iniisip lang niya kanina nang sumugod sa office ng kanyang father-in-law ay ang mga tusok ng karayom Nick. Ngayon ay nadagdagan pa yun ng hindi niya lubusang maintindihan na sinabi ng kanyang mother-in-law. Hindi niya tuloy mapigilang matulala magmula nang dumating siya ng bahay. Nakaupo lang siya sa sofa. Umuwi na rin sila agad after na kumain. Nagpaalam na sa kanya si Manang Esperanza na aalis. Sumapit na lang ang alas 6 at nakauwi na lang ang kanyang asawa ay nasa sofa pa rin siya. Hindi pa nagpapalit ng damit. Kamustang naging gala niyo ni Momit Nati? Saka palang nahimasmasan si Krisa nang marinig ang boses ng asawa na ilang minuto nang nakatayo sa gilid niya. Hindi niya ito namalayan. Mataman siyang pinagmamasdan ni Nick habang nakatulala sa kung saan. Tinawagan niya to kanina upang kamustahin. Tumawag kasi ang kapatid at nangungulit na isasamang asawa niya sa mall. Sinabi niyang masama ang pakiramdam nito, subalit nalaman na lang niyang kasama na nila ito na mag-send ng picture si Nati sa kanya. Hindi na niya nagawa pang pigilan itong sumama. Sasabihan na naman siya niyang KJ ng kapatid at saka mukhang nag-enjoy naman to. Nakauwi ka na, himala, ang aga mo yata ngayon. Kusang lumabas yon sa bibig ni Krisa. Napatayo ng babae at yumakap sa kanya. May hinang natawa si Nick na mas mahigpit na niyakap si Krisa na lakalambitin ang dalawang braso sa kanyang leeg. Nagpapabigat ng kanyang katawan. Hindi niya pinansin ang sinabi nito na parang may ibang ipinapahiwatig na alam niyang iba ang dating. Nakakapagod, lakad kami ng lakad pero masaya pala mag-shopping. Gumalang mga mata ng abogado sa ilang mga shopping paper bags na nasa sala pa rin. Natutuwa siya na nalilibang ang asawa pero naroon pa rin ang guilt sa puso niya na hindi niya masabi ang totoo dito. That's good. Inaway niya pa ako dahil wala kang card. Nirefund ko na lang ang mga pinamili mo. Hindi yun pinansin ni Krisa na yakap pa rin ang katawan ng asawa. Naiiyak na naman siya. Bakit nga ba pinagdududahan niya to? Ano pa bang kinatatakutan niya? Asawa siyang ito. Isa na siyang Bentacourt. Hey, Mrs. Bentacourt, umiiyak ka ba? Nalulungkot ka bang wala kang card? Pagbibiro niya sa asawa. Kinalas ni Nick ang yakap niya nang marinig nitong suminghot-singhot siya. Hinawakan ng baba upang magpantay lang ang kanilang mga mata. Masuyo niyang pinali sa mga luha sa pisngi ng asawa. Gawa na naman ba yan ng baby natin? Pinapaiyakan niya palagi. Anitong hinawakan ng puso niya. Mas naiyak pa doon si Krisa na lantaran na sa harapan ng kanyang asawa. Anak, huwag mo namang gawing iyakin ng mami mo. Tumudugo ang puso ni daddy sa tuwing nakikita ko mga luha niya. Sorry Nick, para saan? Sa nilustay mong kulang-kulang 300,000? Muli niyang biro para tumawa naman to. Lalo pa kasi siyang nakokonsensya sa ginagawa niya. Ayos lang yun. Barya ko lang yan. Natawa na si Krisa sa biro niyang halaga ng kanyang nagastos. Si Nati kasi ang halos namili nun. Hindi lang naman lahat sa kanya yon. May mga damit din doon si Nick na alam niyang babagay dito. Ganon? O sige, sa susunod kong labas gagastos ako ng ₱250,000. No problem, Mrs. Bentacourt. Kahit magkanong lustayin mo, ayos lang yun sa asawa mo. Patuloy na lumipas ang mga araw. Consistent ang naging pag-uwi ni Nick ng alas 6 galing ng trabaho kung kaya naman ikinalma ni Krisa ang kanyang puso.
Aminado siya habang papalapit ng papalapit ang seremonya ng kasal nilang dalawa, pasidhi ng pasidhi ang kanyang takot at kaba. Oo, kasal na sila pero parang sa araw pa lang na yon, may pagmamalaki niya sa lahat na isa na pala siyang bentacourt. Ano? Ikakasal na kayo? Halos mapatid ang ugat sa noo ni Rita sa pandidilat ng mga mata niya. Hindi makapaniwalang makipagkita si Krisa sa kanya't ilahad ang wedding invitation sa harap. At isa ka sa mga bridesmaid ko, Rita. OA pa nitong inilagay ang dalawang kamay sa kanyang bibig. Hindi pa rin makaget over sa nalaman. Paano'y nangyari? Hindi ba't nung nakaraan? Walang hiya ka, Krisa. Ginulat mo na naman ako. Tumawa lang si Krisa ng sigla ng mga mata ng mga sandaling iyon. Iba pa rin pala talaga sa pakiramdam kapag meron na pagsasabihan ng mga nangyayari sa buhay niya. Sayang lang at hindi pa niya pwedeng sabihin sa kaibigan na malapit na rin siyang maging ninang. Tsak nagulat na naman ito dito. Basta it happened na lang. Ganun talaga kapag tinamaan ka ng tunay na pagmamahal. Nakakatuwa, mauna ka pang magpakasal sa manloloko mong ex-boyfriend. Ang sakit nun ha, nailing na lang si Krisa. Ayaw na pag-usapan pa tungkol kay Alex. Hindi na siya dito affected pa. Bilisan niya na rin gumawa ng baby. Ang bangis talaga ni Atty. Bentacourt ha. Dati tinatanggihan ka pa niya. Ngayon naku, ayaw ka na lang magsalita kung gaano siya kabaliw sa'yo. Kasal agad, itatali ka na. Sinabi mo pa. Baliw na baliw siya sa alindog ko. Makahulog ang ngat-ngat ni Krisa sa straw ng fruit tea. Nagapir pang dalawang magkaibigan. Pinaguntog ang order nilang juice sa baso. Nagtuloy-tuloy pang kasiyahang yun ni Krisa kasabay ng kanyang mga cravings. Hindi na rin siya palaging umiiyak. Nick, may lakad ka ba sa Saturday? Saturday? It's Valentine's Day, Mrs. Bentacourt. Malamang meron tayong date noon. Papahuli ba ako? Napakagat sa kanyang labi si Krisa. Hindi naman pala nakalimutan yun ng kanyang asawa. Dito na lang kaya tayo sa bahay. Ayaw kong lumabas. Maraming tao, baka hindi ako makahinga. Tumagilid si Nick upang mas makita pang mukha ng kanyang asawa. Sige, pero hindi ba nasa music center ka noon? Dadaanan na lang kita tapos sabay na tayong uuwi. Magpapaluto na lang tayo ng pagkain kay Manang Esperanza. Or maybe, pwede tayo mag-take out. Okay. Malinaw ang naging kasunduan nila na gagawin ng Valentine's Day. Bago sumapit ang araw na yon ay nakailang labas pa si Krisa at Nati upang maglustay ng pera ni Nick. Binigyan niya si Krisa ng card na walang limit. Hindi rin to nagagalit kahit magkano mababawas doon. Anitong mahalagay masayang asawa sa kanyang mga pinamili kahit hindi naman kailangan. Bagay na sobrang kinakampante ng puso't isip ni Krisa. Dahil wala na siyang mahihiling pa. Attorney, mamaya ha, hihintayin kita sa music center. Oo, hindi ko makakalimutan yon. Umaga ng Valentine's Day na gising si Krisa sa halimuyak ng malaking palumpon ng bulaklak na hawak ng kanyang asawa. Para sa kanya ay sobrang sweet nito dahil siya parang umano ang namitas ng mga to. Para sa akin napakagandang asawa, Mrs. Krisa Aguilon Bentacourt. Sa mga sandaling yun ay nakalimutan ni Krisa na buntis siya. Mula sa pagkakatayo niya sa itaas ng kamay patalon siyang nangunyapit sa leeg ng kanyang asawa at siniilitong ng mariing halik sa labi. Napahagikik na doon si Nick na walang choice kung hindi bitawan ng bulaklak at kargahin ng asawa na unti-unti nagbabagong shape ng katawan. Lumalapad ng balakang nito at saka nagkakalaman na. Chris, huwag mo na uulitin yun. Nakakalimutan mo yatang may buhay dyan sa loob mo. Magkasabay pa silang naligo, naghiluran. Sinulit ang magang yun sa panakanakang halikan at walang katapusang harutan. Kung kaya naman late na parehong nagtungo sa kanilang mga trabaho, pero wala namang may pakialam. Wag na lang kaya tayong pumasok ngayon. Panayang hinga ng malalim ni Krisa habang nakahilig sa isang braso ng asawa. Nasa labas ng kotse ang kanyang mga mata. Marami silang nakikitang couple sa lansangan at nadadaanan na may mga hawak na bulaklak. Mababakas sa kanilang mga matang in love, kagaya na lang nilang mag-asawa ngayon. Sama na lang kaya ako sa office mo, Nick. Tingin mo, masuyong hinago ni Nick ang ulo ng kanyang asawa. Gusto niyang idea nito. Ikaw ang bahala. So ano, hindi na kita idadaan sa music center? Umahon sa pagkakahiga si Krisa, humagikik. Joke lang, papasok ako. Nagbibigay ako ng free dinner sa mga employee na single.
Pagkatapos ng 10:00 ng umaga, ay after lunch na muli nang natawagan ni Chris ang asawa upang ipaalala niya lang naman dito ang gagawin sa kanyang pagsundo ng hapon. Baka kasi makalimutan nitong usapan nilang dalawa na sa bahay na lang ang magiging date. Pinapaalala niya lang naman yon kasi maliban niyang makalimutan niya to pag siyang tinawanan ni Nick. Na prenting nakaupo sa swivel chair at may pinagkaabalahan sa harap ng kanyang computer. Oo na Mrs. Bentacourt, huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan. Hindi mo pwedeng ipaalala sa akin kada oras ang tungkol doon. Sige ka, baka lalo ko makalimutan yan. Patuloy nitong hagalpak. Nick, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Oo na, Miss Bentacourt. Ikaw naman hindi ka mabiro. Aagahan ko. May tinatapos lang ako. Si Krisa naman ang natawa dahil parang asong natakot ang tono ng asawa sa kanya. Oo nga, parang sirampla ka na siyang paulit-ulit. Worried lang naman siya. Ewan niya ba? Iba ang feeling niya habang papalapit ang hapon. Pakiramdam niya ay may ibang mangyayari kung kaya naman ganun na lang pag-aalala niya at pagmumonitor sa asawa. Iba pa naman kapag kinutuban siya. Bigla tong nagmamanifest kung kaya naman minabuti niyang wag na muling tumawag at isang tabi na lang ang mga naiisip. Pagsapit ng 5:00 hindi na mapakali si Krisa. Wala pa doon ang kanyang asawa. I'm coming, Mrs. Bentacourt. May binili lang ako sandali. Hintayin mo ko dyan, ha? Okay. Nag-retouch na ng make-ups niya si Krisa at inayos ng kanyang mga gamit. Habang naupo sa swivel chair niya, inikot-ikot niya yon nang marahan upang libangin ang sarili. Tinapik-tapik pa niya gamit ang daliri sa gilid ng kanyang lamesa. Sinilyapan niya ang mga empleyado na isa-isa na nagpaalam upang makauwi na o magtungo na sa kanilang mga lakad. Overtime na nila yung kung tutuusin. Ang ilan sa kanila ay may dalang bulaklak galing sa mga nobyo nila o asawa. Napanguso si Krisa, sana pala dinala niyang flowers na binigay ng asawa para meron din siya. Kaso nga lang since fresh flowers yon, panigurado ngayong hapon nalanta na. Ang tagal naman niya. Muli niyang kinuha ang cellphone sa bag at tinignan ang huling message ng asawa. On the way na raw to. May dinaanan lang siyang saglit. Ano naman dadaanan ito? Wala siyang maalalang nagpaalam to. Krisa Aguilon. Matagal ka pa ba? Inip na ako. Nakaalis ka na ng office, hindi ba? Saan ka pa ba dumaan? Anong oras ka darating? Keep me updated naman. Wala na akong kasama dito. Ako na lang. Nick, attorney. Sinend yun ni Krisa ng sunod-sunod para naman maalarm ang asawa ko sakaling bisit may iba pa tong pinagkabalahan pa. Halos magsalubong ang kilay ng babae ng pagkalipas ng ilang minuto wala pa ring reply ang asawa niya. Lumawig pang kutob ng kanyang naramdaman ng oras na yon. Naghalo-halo ng mga negative thoughts niya na mainly ay umiikot sa dati nitong kasintahan noon. Pumunta ba siya ng hospital? Bakit niya gagawin? Siya na naman bang inuna niya? Goodness, Nick, wag na wag ka magkakamali ngayon sa akin. Hindi na ako magtitimpi pa. Sinasabi ko sa'yo. Nang hindi na makatiis ay nagdial na si Krisa. Tatawagan niya na to. Kanina pa siya naghihintay. Hindi na lang ito sabihin kung mauna na siya dahil may iba pang lakad. Bakit kailangan paghintayin pa siya? Kanina pa panay ang buntong hininga ni Nick. Hindi siya makapag-decide. Ilang minuto na siyang nakaupo sa harap ng nobela ng sasakyan. Ilang minuto na rin ang nilamon noon. Sinulyapan niyang bililing bouquet na bulaklak. Ang plano niya sana dalhin kay Nelia sa ospital pero nagdadalawang isip siya. Pinibikilan siya ng upset na mukha ng asawa. Oras na malaman yon, oras na magpakita siya dito. Malamang pipigilan siyang umuwi din kaagad. Nagawa pa niya magsinungaling sa asawa na naghihintay sa kanya. Naalala niya lang ang dating nobya na makitang memories nila na appear sa cellphone few years ago. Maaring last Valentine na to ni Nelia. Hindi man lang ba niya to pasasayahin? Yun na ang huli. Hindi niya sinasabi itong kanyang pinipili. Iaabot ko lang bulaklak. Aalis din ako kaagad. Hindi ako magtatagal. Pinaandar niyang makina ng sasakyan. Hindi naman ganong malayong hospital. Kung bibilisan niyang pagmamaneho, konting minuto late lang siya sa pagsundo sa kanyang asawa. Hindi rin ito mahalatang may dinaanan siyang saglit as long as hindi niya aminin yun kay Krisa. Namutla siyang na makita niyang tumatawag na naman ang asawa. Pigil ang hiningang sinagot niya na yon ngayon. Malapit na siya sa ospital. Ipaparada na lang niyang kanyang sasakyan. Tatakbuhin ang silid ni Nelia. Chris, nasan ka na? Kanina pa ako naghihintay. Pinaglololoko mo ba ako? May dinaanan nga lang ako. Huwag kang sumigaw. Kalma. Saan nga? Nasaan ka? Huwag mo akong gawing tanga. Kanina may binili. Ngayon may dinaanan? Ano ba talaga? Nakikinita na ni Nick ang paiyak nitong mga mata sa tono ng kanyang boses. Pinaghintay mo ako dito. Ni hindi ka nag-reply sa mga message ko. Ano? Dead ma? Sinasabi ko sa'yo, Nick. Huwag mo kong pinaglololoko. Kung siyang pipiliin mo. Hey, what are you talking about?
I am driving. Ano na naman ang naiisip mo? Pigil pa rin ang hiningang pagsisinungaling ni Nick. Hindi niya pwedeng sabihin na tamang hinala ng asawa. Ano ka ba? Nasaan ka nga? Bakit hindi mo masagot? Simpleng tanong lang, hirap na hirap kang sumagot. Nahihikbi ng tono ng kanyang boses kaya sigurado si Nick na paiyak ng kanyang asawa. I am driving nga, Mrs. Bentacourt. Medyo traffic. Ako na lang pupunta kung nasan ka. Magta-taxi ako. No need. Magkakasalisi tayo. Both ways ang traffic. So hanggang ano oras ako dito maghihintay? Hanggang ano oras mo ko paghihintayin? Bakit hindi mo ka kaya sagutin? Hanggang mamutibang mga mata ko? Saka anong dinaanan? Anong binili mo? Magsabi ka nga sa akin ng totoo? Huwag kang magsisinungaling. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Hihiwalayan kita oras na malaman kung nagsisinungaling ka. Kaya kong buhayin ang anak natin ng ako lang, Nick. Napahinga na ng malalim si Nick. Gumawa na naman siya ng panibago nilang magiging problema. Hintayin mo na lang ako dyan. Promise darating ako. Huwag kang mainip na maghintay sa akin. Hanggang kailan kayang gagawing magsinungaling ni Nick para lang mapasaya niya sa Nelia? Dahil dito tuluyan kayang magalit si Krisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.